Huli ka mang paghila ng lalaking yan sa mga kableng nakalaylay sa Ayala Tunnel sa bahagi ng EDSA sa Makati City. Pagkatapos makuha, pinagpuputol-putol yan ng lalaki. Agad nakipag-ugnayan ang MMDA sa Makati City Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Nakuha sa kanya ang mga ninakaw na kable. Na-inquest na ang suspect. Wala siyang pahayag sa media. Nagpaalala naman ang MMDA na 24/7 silang nakatutok sa mga CCTV para mapigilan at mamonitor ang mga iligal na aktibidad. Hulikam din ang pagtangay ng grupo ng mga lalaki sa Caloocan ng mga kable na ginagamit sa internet at telepono. Kilala na ang 3 sa kanila. Balitang hatid ni James Agustin. Nilapitan ng grupo ng mga lalaki ang manhole sa A. Mabini Street, Barangay 15, Caloocan City mag-aalas 5 ng umaga kahapon. Tinanggal nila ang takip at mabilis na hinatak papasok sa iskinita ang ilang metro ng telecommunication cable wires. Napahinto pa ang ilang dumaraang motorista. Paglampas ng close van, pinagtulungan nilang hatakin ng ikalawang kable. Tumanggi magpaunlak ng panayamang Barangay 15. Ayon sa kanilang punong barangay, hindi nila residente ang 10 lalaking nagnakaw ng mga kable. Nai-report ang insidente sa Substation 3 ng Caloocan Police na nagsagawa ng follow-up operation. Upon arrival po doon sa area ng insidente, wala na yung mga suspect. And then, ganun din po, nagsagawa kami ng follow-up operation doon sa bahay nila and wala na din po sila doon. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 3 sa mga suspect. Residente raw sila ng mga kalapit barangay. Hinihintay na lang po natin yung representative from telecommunication company para mapailan sila ng kaukulang reklamo po. Ayon sa pulisya, simula nung Marso ay pang-4 na beses na may nangyari nakawan ng kable sa naturang lugar. Ang ibang suspect na aktuhan pa nila kaya nahuli. Nung mga nakaraang weeks po, may mga nahuli po kami and arestado po lahat yon na ipakulong po namin. Continuous coordination lang kami sa barangay. Para kung may mangyari mang ganong insidente, may report agad at maaresto namin yung mga suspect po. Inalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng ibang nakunan sa CCTV. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang pag-walkout sa sesyon kagabi ng minority senators. Sila nga nagbigay ng condition para mawala ang quorum. So, plano nila yun eh. So what do you think? Kinwestiyon nila yung motion, pero bago nila ginawa yun, nag-walk out sila. Sino po yung bad faith? Sabi ni Marcoleta, hindi naman nila minamadali ang motion para maamyandahan ang Senate rules kaugnay sa pagpayag sa mga senador na dumalo sa mga sesyon at bumoto via teleconferencing. Tanong naman ng Senador Robin Padilla bakit magiging pambansang issue ito kung anyay matagal naman itong tinatanggap sa pamahalaan. Sa punto pong ito, makakapanayam natin ang isa sa mga miyembro ng minorya na si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat, Ms. Connie. Thank you. Para ho doon sa mga kakabalita lamang ng nangyari hong pag-walkout, maaari niyo ho bang ikwento kung bakit naging needed ito sa kalagitnaan po ng sesyon niyo kahapon? Kasi po, pinilit ho nila isiningit kahapon towards sa paggabi na wala na mga tao, ilan sa kasamahan po namin umuwi na, yung iba nasa taas ng opisina. Siningit po nila ito na ipasok po itong section 41, Rule 14 na pwedeng video conferencing, teleconferencing ang mga senador na wala sa Senado. Sabi po doon sa section 14B ay dapat pag nagkagano, pag meron lang force majeure o di kaya ay national emergency. So, kinestyon ho ito. Pinipilit po kagad nila na hindi, pagbutuhan na lang, let's divide the House. Pinagmamadali po ni Senate President Cayetano. Sa rules po namin, kailangan pagdebatihan mo muna natin kung ano man i-introduce na rules, mga panukalang batas, kailangan balangkasin. Kailangan pag-usapan natin. Paano mo pag-usapan kung i-divide mo na, hahatiin mo na yung House? Alam nilang outnumbered kami dahil nasa minority kami, superior ang number nila. Yung po ang nagtulak doon. Kasi tumatayo pa kami, sinasabi po namin, sinasabi ni Senator Lacson, teka muna, di ba itong pinapanukala mo, itong babaguhin natin, kailangan dumaan muna sa Committee on Rules. Sabi naman ni SP Cayetano, dumaan ito.
Pero paano dumani? Wala pa nga tayong Committee on Rules, wala pa kayong chairman. O paano yun? Sabi niya, kaya nga binabalik namin sa floor. O di ko binabalik namin sa floor kung bago na naman ito dahil yung unang salang niya sa May 11, hindi umubra. Ngayong araw ito, sinasalang mo ulit Senator Marcoleta, dapat bigyan mo ng isang araw na pagitan, palugit, na para madiskusyon ito the following working day o session day, which is the Monday na. Hindi pumapayag. Gusto lang yung araw mismo na yan, ora mismo. Kailangan pag-usapan mo na marami yung kaming katanungan eh. The question na, Ma'am Connie, is para kanino ba yan talaga? Bakit yung minabadali? Yun yung question doon, Miss Connie. Oho. So, sa inyo ko ibabalik yung tanong nyo. Sa tingin nyo, ano ho ang motibo? Para kanino? Kasi you've been very straightforward, no, na sinasabi niyo baka may mga maaresto na senador po ngayong weekend. Pasensya na po, Miss Connie, pero diretsahan na lang po. Real talk po tayo. Si kay Bato po, para kay Bato, para maka-attend po siya ng hearing, para maka-attend siya ng butuhan. At siyempre, pag nag-attend po ng mga online, may sweldo ka, tuloy-tuloy. Tapos yung dalawa po, yung binanggit ni Senator, Ombudsman na Boying Rimulya kahapon po ng umaga na bababaan na ng warrant yung dalawang kasama ho namin. Yun po yung tinutukoy ko. Is it for them? Hindi nga po eh. Ayaw nila sagutin ho yun eh. Divide the house kagad ang sinasabi. Tapos ngayon, sasabihin nila nung in-interview po yung isa sa kanila, yung nagpo-propose ng batas na ito, hindi naman namin namadali. Hindi namin namadali kasi nahuli na kayo. Kaya ganoon. Kung hindi, dribble pa tayo. Nakalimutan siguro yung Senator Marcoleta na hindi lang naman mga abogado yung mga nandoon. May mga mamahayag din. So kitang-kita natin based on my experience na doon patutungo. Tapos pangalawa, matagal na yung sinasabi, matagal na ginagawa ito. Tama po, ginawa po ito ng pandemic kasi nga po, laging may lockdown. Kaya pumayag po na, sige, mag-teleconferencing na lang, video conferencing. Ngayon nga, binagbabawal na nga po yan yung sa committee, kung maaari mag-attend ka na lang talaga pag sa committee, hindi ka na mag-video conference dahil wala na, tapos na ang pandemic ngayon, binabago lang yung rules. Bakit po? Di po ba? Ang reaction lamang, doon po naman sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na out of order daw ang inyong naging pagtatanong at binibigyan nyo raw ng kulay. Reaction po, sir? Out of order po ba yung magtanong ng totoo? Di po ba? Sabi nga sa atin sa isang pelikula, you can't handle the truth. Yun lang yun eh. Sinasabi ko like, I'm talking about the point of view of the public. Di po ba? Yung constituency ko po, yung bumoto sa akin, yun po ang gusto niyang sabihin, nilang sabihin. Tanong po sa kanila. Kaya kung may karapatan po, hindi niya ako pwede sabihin na out of order. Ano po ba, minura ko ba siya? Hindi ko naman siya minura. Iba-ibay saying na, ay sabi ko probably, di po ba, may probably, o allegedly kung gusto niya. Saan point of order po doon? Out of order. Kung gano'n na, ewan ko, hindi ko alam kung paano tayo naging out of order doon by asking the truth, by telling the truth. Is it out of being order? Okay. Ganun po ba yun? Sir, paano nyo i-describe sa ngayon ang imahe at integridad ng Senado? Ngayon ng ilan po sa inyong mga kasamahan, may mga nakabimbing arrest warrant. Sabi nga nila, 8 out of 13 may kaso, tapos baka madagdagan pa. Ito pong kaso naman ni Senador Padilla. Ayoko na ho magsalita. I will leave that to the courts po. The Ombudsman, ICC, CIDG, NBI. Sila po nakakaalam. Ayoko naman ho magdunong-dunungan, Miss Connie. Whatever it is under the law, kung nag-violate man po sila ng batas, din sagutin po nila sa proper forum. Tama naman po yung sinasabi ng isa. Sasagutin ko na lang po. So be it, sasagutin ko sa proper forum. Then sagutin niya po, huwag siya magtago, huwag siya magtakbo ng takbo, di po ba? Sagutin nila ho. Yun po yung kaya nga ho nausin salita, a day in court. Yun na, di pumunta ka sa korte, magpaliwanag. Total, di-dismiss naman ng korte kung talaga may ebidensya ka. Ewan ko ho, ba't ganon? So, sa tingin ko ho, nakakahiya po. At humihingi pa ako ng pamahin. To your program also, Miss Connie and Rocky Timas program, I would like to apologize on behalf of the 11 minority. Pasensya na po kung hindi namin nagagawa ang aming trabaho dahil po sa mga issues na ito na pang sarili, pang isang grupo Hindi po interest ito ng sambayanan Instead na pag-usapan po namin paano mailabas yung
pasyente sa hospital na libre na walang pambayad o maintenance sa matatanda? Paano yung pagkasyahin yung sweldo na kulang? Paano po yung ipasukan na within the next few days? Saan bibili ng mga school supplies? Sino ba magbibili? Pwede bang humingi sa DSWD muli? Yung mga ganong question ba? Yun ang dapat pag-usapan po namin. Hindi po itong para lamang po sa interest ng ilan na hindi na namin makakasama siguro, kaya minamadali. I see. Okay, pwede hong paki-describe lang sa amin or paki-explain para po doon sa mga hindi masyadong maalam sa rules po ng Senado. Ito po, kung halimbawa talagang meron hong maserba ng kaso ulit dito pong weekend na ito, paano magiging automatic kayo na ho ba ang majority? Kasi makukulangan na po sila doon sa majority dahil sa mga may arrest warrant po. Hindi po Kailangan po talaga ng 13 po na 13. maski na mabawasan sila, kami po will remain 11. Wala rin mangyayari. Lumalabas sila po rin po majority. Unless po may magmungkahi dyan na all seats vacant. Hindi ka naman pwede mag-declare all seats vacant kung wala pong 13 na boto. Kailangan po may 13. Kahit na mabawasan po sila mabawasan, wala naman ang pupunta sa amin. So hindi pa po kami 13, we cannot take control of the Senate, di po ba? Ganun lang po yun po yung rules namin I see. sa Senate. Pero gaano ho kaaktibo ang minorya na makuha ulit itong liderato sa Senado? Papaano ho yung pagpapalit ba sa mga susunod na araw? Kung sakasakali meron ho ba tayong mga efforts na ginagawa? Pinaubaya ko na po sa aming senior members, sila Senator Soto, Lacson, Kiko Pangilinan, Mig Subiri. Sila po yung maalam medyo bago lang ho tayo. I believe siguro baka meron silang ginagawa, pero ang napagkaisahan po namin, if ever na magkaroon po ng change of leadership, we'll really push for Senator Sherwin Gatchalian to be our Senate President. Alright. Maraming salamat po sa inyo pong ibinahagi sa aming oras at impormasyon. Salamat, Ms. Connie. Thank you. Yan po naman si Senator Erwin Tulfo. At susubukan po naming mahingan din ng pahayag ang liderato ng Senado at kampo ni Senador Bato de la Rosa sa mga sinabi po ni Senador Erwin Tulfo. Happy Wednesday mga mare at pare! Back to work na si Kapuso actress Bea Alonzo. Yan ang pasilip habang nasa set si Bea ng upcoming GMA series na Whispers from Heaven, kasama ang co-star na si Tom Rodriguez at si Direk Zig Dulay. Pinili ni Bea ang serye para sa celebration ng kanyang 25th anniversary sa showbiz. Ito rin ang TV comeback ni Bea mula nang gumanap na Samantha Castillo Palacios sa seryeng Widow's War noong 2024.